What? No, mabilis at malakas na protesta ni Andrew. Okay, pwede na kayong umalis, sabi ng may-ari ng bar na. Tinatawag na mamita, tapos ay tumingin sa gwardya. Braulio, aalis na ang mga ito. Samahan mong... Wait, pigil ko sa kanya. Sa lakas ng pagkakasabi ko ay napatingin silang tatlo sa akin. Hindi naman ako agad nakapagsalita. Napalunok ako at saka. Tumingin kay Andrew para kumbinsihin siya. Pero inunahan niya. Akong magsalita. Alam ko na kung paano ko susuyuin ang asawa ko. Kaya hindi ko na. Kailangang gawin to, agad na sabi ni Andrew. Good for him pero ako, hindi naman sa hindi ko alam kung paano. Susuyuin si Gigi. Naisip kong narito na rin lang kami, di ituloy na. Namin. Nilingon ko ang mamita. Pwede naman nakamaskara diba? Tanong ko sa kanya. Muli niya akong pinasadahan ng tingin. Mukhang may abs ka naman, sige pwede na, anito. Tumingin ako kay Andrew. Nandito na tayo, saglit lang to para sa mga asawa natin. Pangungumbinsi ko pa. Saglit na nag-isip si Andrew saka ito nagbuntong hininga. Sige, pero isang kanta lang, anya sa may-ari ng bar nakatingin. Nung una, ayaw pa ng manita pero pumayag din ito kalaunan. Sumunod kayo sa akin, anito. Wait, ibigay niyo muna sa amin yung kaldereta. Mabuti na yung... Nakakasiguro, wika ni Andrew. Inutusan ng mamita ang bouncer na kunin yung kaldereta. Pagbalik. Nito ay may bitbit na itong food container. Sigurista talaga itong si Andrew dahil tinikman muna niya ito para malaman kung karne nga yun ng kabayo. Matapos tikman, nag-thumbs up siya habang umunguya. Pinapasok nila si Dante sa loob para ibigay ang kaldereta. Agad din siyang pinabalik sa sasakyan ng gwardya. Nagtataka pa nga ito kung bakit. Kailangan pa naming magpaiwan sa loob pero tahimik lang itong lumabas ng bar. Kayong dalawa, nakuha nyo na yung kailangan nyo. Ngayon, kami. Naman. Nakikita nyo yung dalawang bouncer ko. Kapag hindi kayo sumunod sa usapan, alam na ng mga yan ang gagawin sa inyo. Anang mamita na tila may pagbabanta sa boses. Doon na ako biglang kinabahan. Pero hindi ako nagpahalata. Sumunod kayo sa akin, sabi pa ng mamita. Dinala niya kami sa isang silid na may mga salamin. Mukhang dito na ang bilhisan. Tahimik lang kami ni Andrew na nagmamasid. Maya-maya pa may inabot sa amin ang mamita. Tig-isa kami ni Andrew. What the fuck, bulalas ni Andrew. Maging ako ay napamura nang makita kung ano yon. Back na pula. Don't tell me, ito ang ipapasuot mo sa amin habang nagsasayaw. Kami, gulat na tanong ko. Wait, wala sa usapan to, ang sabi mo magsayaw kami kagaya nung tatlo. Nakapantalon ang mga yon. Bakit yung samin ganito, gigil na? Tanong ni Andrew. Ayaw niyo yun? Kayo ang star of the night, nakangising sabi ng mamita. Inis na ibinato ni Andrew ang bag na hawak at saka naglakad. Palapit sa pintuan. Ngunit bago pa man siya makalabas ay humarang na sa kanya ang dalawang malalaking bouncer kaya napaatras ito. Sinabi ko naman sa inyo wala nang atrasan. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Ngayon ibigay niyo naman ang kailangan ko. Alain niyo. Bang yung kalderetang kinuha niyo para dapat yun sa parokyano namin. Dahil ibinigay ko sa inyo, nawalan tuloy kami ng loyal customer. Kaya ngayon sulitin nyo ang bayad nyo, seryosong sabi nito. Nilingon ko ang dalawang bouncer na nakaharang sa pintuan. Siguradong pag nagpumilit kaming lumabas, mukhang hindi kami palalabasin ng hindi gumagapang. May inabot sa amin na pantalong kulay itim. Isuot nyo rin yan. Wala kayong isusuot na shirt o pangitaas. Sa itsura nyo palang mukhang may mga abs naman kayo. Kaya di na ako. Lugi, wika pa ng mamita. Hindi ko na inintindi ang iba pa niyang sinabi. Basta nung malaman. Kung nakapantalo naman pala, parang bigla akong nakahinga. Nang maluwag. Yan ang suot nyo pagpasok ng stage. Maglalakad kayo sa gitna at kapag narinig nyo yung carelessly whisper na kanta sa kanyo, hihilahin niyang tagiliran. May snap button yan sa gilid. Dapat isang
Malakas na hilalang para boom, back na lang, sa kanyo simulang. Gumiling. Pwedeng freestyle. Pagalingan kayo. Walang sabi-sabing iniwan nila kami sa loob ng silid habang bagsak. Ang pangako dahil sa narinig. Kung alam ko lang na magkakaganito, sana nagpabili na lang ako sa kabilang probinsya. Ipinadeliver ko na lang kahit sa helicopter. Narinig kong sabi ni Andrew. Nang sulyapan ko siya ay kita kong nailing na lang ito at tila. Tinanggap ng no choice kami kundi ang ituloy ang gusot na pinasok namin. Bakit ba lagi na lang akong napapasama sa mga ganito, frustrated? Nasabi pa ni Andrew at sinundan pa ng mahinang pagmumura. Gusto ko tuloy matawa sa kanya. Andrew is one of the nicest people I know pero nagtataka ako kung bakit para bang ang laki ng galit niya na napasubo siya sa ganitong sitwasyon. Sinimulan na naming isuot ang mga ibinigay nila sa amin. Bukod sa bag at pantalon, may kasama ring maskara sa mata na parang Zorro. Mabuti na lang kahit paano alam kong walang makakakilala sa amin. Lang saglit pa ay nagmamadaling pumasok ang mamita. Bilisan nyo, kayo na ang sunod, sigaw nito. Saglit siyang natigilan. Nang makita kami at napanganga. Marunong ba kayong gumiling, tanong nito. Pero hindi pa kami. Nakakasagot ay nagsalita na ito ulit. Di bale na, may mga abs naman kayo, pwede na yan, anitong. Nakangisi. Kitang-kita ko ang matalim na tingin na ibinato ni Andrew dito. Yung bang parang sinasabi nitong humanda ka sakin pag nakalabas ako. Rito. Lumabas na ang may-ari ng bar at sinabi niyang sumunod kami sa kanya. Ganun na ang ginawa namin. Habang naglalakad kami ay bumulong si Andrew sa akin. Magtingin-tingin tayo sa paligid, baka may makikita tayong daan na malulusutan natin yung hindi nila mahahalata, anito. Kaya naman pala kanina pa ito palingalinga. May balak pala itong tumakas. Mabuti sana kung ganun kadali pero sa tingin mukhang wala naman ibang daan dito maliban sa pinasukan namin kanina. Kung may ibang labasan man dito, baka sa kusina kung saan may mga empleyado. Natigil kami sa bulungan nang marinig ang mamita. Zero, kayo na, sabi nito at bahagya pa karming itinulak kaya. Napahakbang kami pasulong at lumusot sa kortina. Paglabas namin ng kortina sumalubong sa amin ang malakas na anunsyo ng host. 2 men, 1 mission. They're not here to impress. They're here to undress your expectations. Say hello to daddies on duty. Kasunod nun ay ang malakas na sigawan ng mga manonood ng lumitaw kami. Ngayon ay parang gusto ko na ring umurong. Nagpalinga-linga na rin ako kagaya ni Andrew at baka makahanap kami ng pagkakataong makatakas dito. Kinabahan na ako nang simulang patugtugin ang Carelessly Whisper. Sabay sinding mga dim na pulang ilaw sa stage na bumagay sa tugtog. Kaya naman lalong nagkagulo ang mga nanonood. Narinig ko pang may mga sumisipol. Wala ni isa sa amin ni Andrew ang kumikilos. Kita ko sa sulok na sumisenyas ang mamita na hilahin na namin ang pantalon. Kaldad, narinig ko pang sigaw ng isa sa mga manonood. Parang hindi ko yata kayang sayawan ang mga ito na nakatbak. Sa harap ni Gigi pwedeng-pwede pa, walang problema. Nagkatinginan kami ni Andrew, nakahawak na ito sa gilid ng kanyang pantalon pero hindi maipinta ang mukha. Ipinikit ko ang aking mata at humugot ng malalim na buntong hininga, iniisip kung hihilahin ko na ba. Hinawakan ko ang aking tagiliran at mahigpit na hinawakan ang gilid ng pantalon sabay hugot ng lakas ng loob nang biglang walang gagalaw. Ray Dini, isang malakas na boses mula sa may pintuan ng club. Agad na nagawi ang tingin ko sa sumigaw at kita ko ang mga unipormeng pulis may mga hawak na baril. Taas sila ni Elid kamay. Elid pulisli, walang tatakbo. Nakapagpalit na ng damit sina Andrew at Gray. May kasabay silang pulis habang papalabas ng club. Natanaw agad nila ang dalawang pamilyar na lalaking papalapit sa kanila. Si Drake at si Mang Carding. Nasa Batangas din si Drake para humabol sa birthday ni Mang Carding. Malayo pa lang ay malawak na ang ngiti ng mga ito na at natatawa sa nangyari kina Andrew at Gray.
Nang makalapit sila sa isa't isa, agad na nagmano ang pulis kay Mang Carding. Magandang gabi po, Ninong, magalang nabati ng bagitong pulis. Mumiti si Mang Carding dito. Maraming salamat sa tulong mo, Ruel. Walang anuman po yon. Under surveillance na po talaga itong lugar. Na ito. Wala silang legal permit para mag-operate ng bar. Sakto lang. Po yung tawag nyo, paliwanag ng pulis. Kilala mo si Dante Diga? Tumawag sa akin yung pamangkin ko. Kinukutuban daw siya na parang may problema ang mga are sa loob. Buti na laang at naalala ko na pulis ka na nga pala, kaya ikaw. Muna ang nawagan ko, siya, salamat ulit. Ikumusta mo na laang? Ako sa tatay mo, ani Mang Carding. Sige po, sabi ng pulis. Pero hindi muna ito umalis, umiti ito na tila nahihiya. Kumusta po pala si Gigi? Hindi pa po ba siya umuwi, anito? At nagkamot ng ulo. Biglang napakislot si Gray nang marinig ang sinabi ng pulis. Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Mabilis na tanong ni Gray dito. Lumingon sa kanya ang pulis na tila nagtataka. Agad na sumabat si Mang Carding. Asawa nga pala ni Gigi. Kunot noong tumingin kay Gray ang pulis. Naglilihi kasi yung kinakapatid mo, kaya nakarating din aring. Manugaran ko kahahanap ng kabayo, paliwanag ni Mang Carding sa inaanak. Nag-asawa na po pala siya, ani Ruel na tila disappointed. Kailan lang, sagot ni Mang Carding. Pagkasabi nun ay agad na ring nagpaalam si Ruel sa mga ito at dumiretso sa mga kasamahang pulis. Nang wala na ito, binalingan naman ni Mang Carding si Gray. Pagkaseloso mo ga. Tinulungan ka na nga tititigan mo pa ng masama, natatawang sabi nito nang makitang hinabol pa ni Gray. Nang masamang tingin si Ruel. Saka lang napansin ni Gray ang kanyang ginawa. Samantalang si Drake naman ay kanina pang nakakalokong. Tinitingnan si Andrew. Shut up, piko na sabi ni Andrew kahit wala pang sinasabi si Drake dahil alam na niya ang tumatakbo sa utak nito. Hindi ko alam kung malas ka lang ba talaga o minamalas ka sa mga kasama mo, pang-aasar pa nitong lalo sa kapatid na palagi na lang nasasangkot sa mga ganitong pangyayari. Tara na at kanina pa nag-aalala ang mga asawa nyo, ani Mang Carding. Napangiti si Gray sa narinig. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang asawa. Miss na niya ito. Inihatid muna nila sa Dante. Saka sila durmiretso sa bahay. Pagparada nila ng sasakyan, hindi na halos malkapaghintay si Gray na makababa. Ngayon ko lang napag-isip-isip na pagkalalaki pala ng agwat ng edad nyo sa mga asawa nyo, bigla ay sabi ni Mang Carding habang naglalakad sila palapit sa bahay. Wala naman ho yun sa edad, mabilis na tugon ni Drake. Sumigunda agad si Andrew. Ibang tao lang naman ang pumupuna sa age gap na line, anito. Sumabat din si Gray sa usapan habang nauuna siya sa paglalakad. Hindi naman sa pagmamayabang, Gigi never really sees me as someone older. Kapag magkasama kami parang walang age gap. It's like we're just two friends hanging out, anito habang ipinagmamayabang ang magandang relasyon nilang mag-asawa. Tinawanan lang ng tatlo ang sinabi ni Gray habang naiiling sa kwento nito. Papasok sila ng bahay nang marinig nila sina Aling Nympha at Gigi na nag-uusat sa loob. Kaya nahinto si Gray sa paghakbang kaya. Ganun na rin ang ginawa ng tatlo pa na kasunod niya. Sinenyasan ni Gray ang mga ito na wag maingay. Boses ni Aling Nympha ang narinig nilang nagsalita. Paano na yung pag-aaral mo, buntis ka na? Ang dami mo pa. Namang plano. Sana nag-family planning muna kayo ng asawa mo. Sunod na nagsalita ay si Gigi. Nay, kalahating taon lang naman ako madedelay sa school. Tapos, itutuloy ko na ulit ang pag-aaral ko. Pagkaanak ko, magfa-family. Planning na kami ng asawa ko. Honeymoon baby po itong apo nyo. Siyempre matatanggihan ko ba naman ang asawa ko, boses ni Gigi. Napangiti si Gray dahil sa narinig. May pagmamayabang pa siyang sumulyap sa tatlong kasama niya na nakikinig din sa usapan. Muli na namang nagsalita si Gigi. Mas mabuti na pong magkaanak na kani ngayon kesa naghintay. Muna na makagraduate ako. Alam niyo namang may edad na ang asawa ko.
Kung hihintayin ko pang makapagtapos ng college, aba. Ilang taon na siya noon? Tatay po ang kailangan ng anak ko, hindi. Lolo, walang prenong sabi ni Gigi. Parang nabulunan si Gray dahil sa narinig. Samantalang si Namang Carding at ang magkapatid na Rufino ay hindi napigilan ang mapatawa, dahilan para mapansin ng mga nasa loob na dumating na sila. Mabilis na napatayo si Gigi at napalingon sa may pintuan. Agad niyang nakita si Gray na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Gusto niya itong takbuhin at yakapin dahil miss na niya ito, pero hindi niya itinuloy dahil nahiya siya sa mga kasama nila. Isa pa, iniisip niya kung magpapanggap ba siya na may tampo pa rin. Hanggang ngayon, napansin kasi niyang medyo alinlangan din itong nakatingin sa kanya. Siguro ay pareho lang sila ng iniisip. Are na ang kabayo niyo. Ubusin niyo yan pagkakahirap ng pinagdaanan ng mga asawa niyo bago pa nakuha yan, wika ni Mang Carding, kaya napatingin siya dito. Natuwa si Gigi nang marinig ang sinabi ng ama. Saglit lang po, tatawagin ko si ate, nasa kwarto, pinapatulog si Andrea, Anya at saka naglakad palapit sa hagdan. Nilagpasan niya si Gray na habol ang tingin sa kanya. Ate, andyan na sila, mahinang sabi niya nang nasa labas na siya ng pintuan ng kwarto ng ate niya. Hininaan niya ang boses para hindi magising ang kanyang pamangkin. Okay, saglit lang inarinig niyang sagot ni Tintin. Tumalikod siya para bumalik sa baba. Pero pagpihit niya ay katawan ni Gray ang bumangga sa kanya. Gray, gulat na Anya. Hindi na malaya ni Gigi na sumunod pala ito sa kanya. Hinawakan siya nito sa kamay at mabilis ang naging kilos nito. Sa isang iglap lang ay nadala na siya nito sa loob kanyang silid. Agad din itong isinara ang pinto at niyakap siya ng mahigpit. Kumalas muna ng bahagya si Gray at pinakatitigan ang asawang. 2 araw din niyang hindi nakasama. Sabik niya itong siniil ng halik sa labi. Agad namang natangay at kusang napapikit si Gigi. Tara na bunso, sa baba nang makakain na tayo ng kaldereta, tawag ni Tintin mula sa labas ng pintuan, saka itong natatawang tumalikod. Napahiwalay tuloy ako kay Gray nang marinig ko si ate. Tara sa baba, sabi ko saka tumalikod. Nahihiya ako kasi baka isipin pa ng mga kasama namin na may ginagawa kaming kababalaghan dito sa kwarto ko. Awkward para sa akin ang ganitong sitwasyon sa harap ng pamilya ko. Ngayon lang kasi ako umuwi na may tinatawag na asawa at kasama ko pa ngayon sa loob ng silid. Months ago lang, kinukutusan pa ako ni inay. Sandali. Mag-usap muna tayo. Pigil ni Gray sa akin, sabay pulupot ng 2 braso niya sa bewang ko mula sa likuran kaya dumikit ang dibdib niya sa aking likod. Manaya na, baka isipin nila kung anong ginagawa natin, sabi ko habang marahang inaalis ang 2 kamay niya sa tiyan ko. Pilyong humiti si Gray. Bakit, ano ba sa tingin mo ang iisipin nilang ginagawa natin, pabulong na sabi nito. Napapilig pa ako ng ulo nang bumulong ulit ito. Mag-asawa naman tayo nilagyan ko na nga ng laman yang tiyan mo. Kung gusto mo lagyan ulit natin yan. Ngayon mismo tara na nga sa baba, giit ko kunyari hindi ako apektado. Kilala ko na si Gray. Sa tono ng pagsasalita niya, alam kong hindi sinagbibiro. Baka kung saan pa kami mauwi nito tapos hinihintay na pala kami sa baba, nakakahiya. Tara na, ulit ko. Sige, basta hindi ka nagalit sa akin ha. Sorry na, alam mo namang love na love kita, anito at humalik pa sa pangako. Tapos yung kamay niya pinipisil na ang isang Sierra Madre ko. Ganyan ba ang nagsosorry? Hindi ba dapat umiiyak siya at nagsusumamo? Kiyahe. Kainis, tapos si Kiffy ayaw pang makisama. Plano ko pa namang pahirapan muna siya, kaso kinikilig naman ako sa ginagawa niya. Na nga, mamaya na lang tayo mag-usap. Saka pa lang niya ako pinakawalan at sabay kaming bumaba. Nagpunta si Gray sa labas kung saan nandun sina Itay at ang mga kalalakihan na nag-iinuman. Naghanda ng konti si Inay para sa mga nakatambay sa labas na nakikiselebrate ng birthday ni Itay. Samantalang ako naman ay nagdiretso sa kusina kung saan nandun si Ate Tintin. Natuwa ako nang makita si Ate Mucha. Humabol silang 2 ni Kuya Drake kahit gabi na. Hindi nila kasama ang mga bata, pinabantayan muna nila sa kanyang mga biyenan.
Hindi rin kasi sila magtatagal kasi bukas ay babalik din agad sila ng maaga sa Manila dahil may pasok pa si Kuya Drake. Tawa ako ng tawa sa kwento ni Ate Mucha. Nahuli daw niyang may babaeng lumalandi kay Kuya Drake kagabi kaya sinapak daw niya sa mukha. Pasalamat siya nandun yung mga kaibigan ko at pinigilan ako. Kung nagkataon, hindi lang black eye ang inabot niya, gigil na sabi ni Ate Mucha. Kami ni Nainay ay panay ang tawa dahil with action pa siya kung magkwento. Makulit lang kaming dalawa ni Ate Tintin. At sa aming tatlo si Ate Mucha talaga yung malakas ang loob. Hindi na nakakapagtaka na tiklop sa kanya si Kuya Drake. Kaya ikaw Gigi, huwag kang papayag na may pumipisil-pisil dyan sa asawa mo, may nagtatangka, pero mukhang rehas na ang pipisilin niya ngayon. Buti hindi mo naisip na layasan si Kuya Drake, sagot ko. Umiti si Ate Mucha. Alam ko naman kung gaano ako kamahal ng asawa ko. Iwasan mo yung konting alitan lang, tatakbo ka na. Sa susunod baka hindi ka nahanapin ng asawa mo. Mas mabuti mag-usap kayo ng maayos. Nakaka-frustrate din kasi para sa mga lalaki yung palagim no na lang silang pinagbibintangan, anito. Hindi rin nagtagal si Ate Mucha. Nagpaalam na ito para matulog sa bahay nila. Si Ate Tintin naman ay binalikan si Andrea sa silid. Ako ay natulog na rin pagkatapos kong maligo. Yung mga kalalakihan ay narinig kong nagkakasiyahan. Hindi na ako sumilip doon dahil baka mamaya ako pa ang maging laman ng kanilang biruan. Mabilis akong nakatulog kahit hindi naman ako pagod. Siguro ganito talaga kapag buntis madaling antukin. Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong mainit na labing humahagod sa pisngi ko, sunod ay sa gilid ng bibig. Gray? Idinilat ko ang mata ko at dahan-dahang pumihit paharap sa kanya hanggang sa tuluyan nang lumapat ang likod ng katawan ko sa kama. Madilim sa silid ko pero naisinag ng buwan mula sa bintana kaya kitang-kita ko siya. Nakatukod ang kanyang kanang siko sa kama, nakayuko sa akin habang nilalaro ng mga labi niya ang gilid ng aking panga. Amoy ko na agad ang alak sa kanyang hininga. Amoy alak ka naman. Lasing ka pa, pabulong na saway ko. Ngumiti siya habang namumungay ang mga mata sa kabumulong sa akin. Nakainom lang, hindi pa ako lasing, tugon nito. Naramdaman ko ang mainit niyang palad na gumagapang mula sa aking bewang sa kagumapang paakyat sa gilid ng dibdib ko. Matulog ka na, wala ako sa mood, kunyari ay malamig ang boses na sabi ko. Hindi pa nga namin napapag-usapan ng maayos yung tungkol sa tampuhan namin, tapos heto, gusto na agad niyang umiskor. Ipapakita ko sa kanya na hindi ako marupok na pagkatapos ng tampuhan ay isang ungot lang niya okay na. Hindi pwede, baka mamihasa siya. Habang iniisip ko yun, siya naman ay patuloy sa kanyang ginagawa. Lumapat ang katawan niya sa akin at naramdaman ko ang bigat ng dibdib niya sa ibabaw ng aking dibdib. Gray tea. Hinawakan ko siya sa braso niya para pigilan siya. Sa halip na lumayo ay mas isiniksik pa niyang lalo ang kanyang mukha sa aking liig para doon huminga ng malalim. Baka marinig nila tayo, bulong ko. Hindi nila maririnig. Promise, ikaw lang ang makakarinig sa akin, mahina niyang sabi. Pero 3 araw nang malungkot tong Junjun ko. Miss na miss ka na nito. Paos na sabi niya tapos ay pinaliguan niya ng halik ang lig ko. Hinila niya ang kumot ko pababa. Pumasok ang kamay niya sa ilalim ng duster na suot ko, saka nilapat ang palad niya sa hita ko. Dahan-dahan yung umakyat habang nakakapit ako sa braso niya. Naramdaman ko na lang na unti-unti niyang hinuhubad ang suot kong duster. Hinila niya yun paitaas hanggang sa tuluyan na niyang matanggal. Sunod ay ang pagsalikop niya sa gilid ng panty ko at dahan-dahan niya itong ibinaba. Muli niya akong hinalikan sa labi kaya napapikit ako. Naglakbay pa ang labi nito pababa hanggang sa maramdaman ko na lang ang mainit na bibig niya na sumakop sa aking dibdib. Paikot-ikot ang halik niya hanggang sa lumapat ang labi niya malapit sa aking kili kaya napahagikik ako. Wag dyan! Nakikiliti ako, saway ko habang pigil ang tawa. Saglit siyang tumigil at tumingin sa akin habang namumungay ang mga mata. Ilve, baka magising sila, anito. Mabutit pinaalala niya dahil muntik ko nang makalimutan na nasa ibang bahay nga pala kami ngayon. Muli ay gumapang pababa ang halik niya hanggang sa makarating yun sa tapat ng puson ko. Napahagikik na naman ako dahil kumikiskis ang maikling balbas niya sa balat ko dahilan para makiliti ako. Tumigil ulit siya saglit habang nakasubsob sa puson ko.
Di ba sabi mo, tahimik lang dapat tayo, Anya? Kinikiliti mo ko eh. Mag-ahit ka kasi ng baltbas mo, pabulong na sagot ko habang pinipigilan na muli ang matawa. Hinalikan niya ako ulit sa puson, pababa at mas mabagal, mas mainit at mas mapusok. Mariin akong napakagat ng labi habang gumagapang ang labi niya sa pagitan ng aking mga hita. Uuf, hindi ko na napigilan ang mapasinghap nang marating ko ang ruro. Akala ko ba ayaw mo ng maingay, nakangising sabi niya saka umibabaw sa akin para ipasok ang kanyang sarili. Ilang saglit pa ay napuno ng impit na daing at mummunting paghingal ang silid ko, na dapat sana ay tahimik lang. Maagang lumuwas ng Maynila sina Ate Tintin dahil may trabaho pa mamaya si Kuya Andrew. Paalis na rin sina Ate Mucha pero dumaan muna si Kuya Drake dito sa bahay para pag-usapan ng mabilis ang tungkol sa nangyari sa kumpanya. Pahapyaw lang naman ang kwento ni Kuya Andrew. Ngayon ay detalyadong ikinuwento sa akin ni Kuya Drake ang lahat at totoong nangyari. Ngayon ko naramdaman na napakaswerte ko talaga. Kahit hindi kadugo ay may pamilya akong totoong nagmamalasakit sa akin, sa pangunguna ni Kuya Drake. Napakalaki talaga ng utang na loob ko sa kanya. Hindi matutupad ang aking mga pangarap kung hindi rin dahil sa kanya. Dahil din kay Kuya Drake kaya kasama ko na ngayon ang lalaking mahal na mahal ko at mahal na mahal din ako. Magkatabi kami ni Gray sa upuan at hawak niya ang kamay ko habang ikinukwento nila sa akin ang lahat. Hindi ko tuloy mapigilang hindi tumingin sa asawa ko. Siguro, ang ganda-ganda ko kaya mahal na mahal ako ng gwapong to, kahit mahirap ay gagawin niya para sa akin. Kaya ano pa ba ang mahihiling ko? Nasa korte na ang kaso ni Lorraine, wika ni Kuya Drake. Tumango lang ako at hindi na nagulat. Mahina ang laban niya. Bukod sa mga ebidensyang hawak namin, may mga lumabas din witness, natakot sila nung malarmang pati gobyerno nakialam na sa kaso. Yung mga witness may mga ebidensya ring hawak. Kaya tuloy-tuloy na ito, patuloy ni Kuya Drake. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti sa magandang balita. Pero hindi pa pala tapos si Kuya Drake sa pagkukwento. Humingi siya ng malalim sa kamuling nagsalita. Pero may masamang balita na hindi pa nakakarating sa Cybercrime Division. Nalaman ng intel ko na hindi lang pala si Ingrid Rojas ang binayaran ni Lorraine para nagnakaw ng Orvosod 2. Naghira siya ng 3 V-party hacker. Backup, just in case. Nakalusot siya sa amin at hindi agad namin nakita. Kanina lang namin nalaman, salaysay ni Kuya Drake. Bigla akong nag-alala dahil mukhang seryoso siya. Kaninang madaling araw lang mga bandang 5 na track na pumasok sa system ng TextGen ang Orvosod 2, sagot ni Kuya Drake. Pareho sila ni Gray na mukhang problemado na ulit. Tuningin sila sa akin na tila may pag-aalala na baka mamroblema ako. Pero tumawa lang ako ng mahina. Takang tumingin sa akin ang dalawa. Okay lang yun, sabi ko sa kangumiti sa dalawa. Nasa security chain ang kernel ng Orvosod 2, nakalock ang operating trigger code. Gagana lang yon kapag nasa system architecture ng Innovatech. Wala tayong ibang binigyan ng system SVX permission key, kaya kapag in-access ng ibang network, automatic na makukorrupt ang buong system nila. Sa kaso ng TextGen, system ng buong kumpanya nila masisira. Nakita ko ang gulat na reaksyon ni Kuya Drake. So, that means 4 hours pagkatapos save sa system nila ang design ko, saka palang magsisimula ang breakdown, then progressive corruption. Magkakaroon ng mali-maling output ang system nila, blank screen and error loops, tapos. Tanong ni Kuya Drake na tutok sa sinasabi ko. Magpapadala ng notification ang code pabalik sa Innovatech main server. Lahat ng dinaanang lahat ng device, pati timeline ng pag-hack nila automatic na mapiprint. May kasama rin yung activation ng front cam ng mismong system nila so makikita ang mukha ng kung sino man ang gumagamit. Hindi nagsalita agad si Kuya Drake, sinilip muna nito ang relo niya. Kung kaninang 5 pumasok sa system ng TextGen. So ibig sabihin ni Siyam magsisimula ng makorrupt ang system nila, tanong ni Gray. Nakita ko ang orasan sa dingding. 9:47 na. Siguradong alam na nila. Nakangiting sabi ko. Saktong nagring ang cellphone ni Kuya Drake. Saglit itong nakipag-usap sa kabilang linya tapos at ibinaba na ulit ang tawag, saka nakangiting humarap sa amin.
Katatawag lang ni Fred, nagkakagulo daw sa text ngayon, anya. Tumingin si Kuya Dreke sa akin sa napailing. Bakit hindi ko agad naisip kung gaano ka nga pala katalino? Usan nito at tumingin kay Gray, hindi na pala natin kailangan dumaan sa kung ano-ano para lang makakuha ng ebidensya. Naiiling na sabi ni Kuya Drake. Tumingin naman sa akin si Gray ng malalim at buong paghanga. Hay, ang ganda ko, in love na talaga sa akin ang gwapong to. Hindi ako matalino, nag-ingat lang, nakangiting sabi ko. Di rin nagtagal ay bumalik na rin sina Kuya Drake at Ate Mucha sa Maynila. Pero may panibago na naman kaming bisitang dumating na ni minsan, hindi ko naisip na bigla na lang susulpot at magpapakita dito sa aming bahay at sa mismong araw pa na ito. Kasalukuyan akong kaupo sa terrace habang nakikipaglaro ng bingo. May artista yata, narinig kong sabi ng isa sa mga nagbibingo. Biglang natahimik ang buong paligid. Good afternoon, wika ng pamilyar na boses kaya bigla akong napatunghay at tumingin sa nagsalita. Walang iba kundi si Madam. Pusturang-pustura gaya ng nakasanayan itsura niya. Mamahalin ang suot, bit-bit ang mamahalin niyang bag at may suot na oversized sunglasses. Donyang-donya ang dating nito, nagmukha tuloy kaming mga alipin niya. Mom, narinig kong sabi ni Gray na kalalabas lang at gaya ko ay gulat na gulat. Son, oh my God! Ang layo pala ng lugar na to. Umikot ang paningin ni Madam sa paligid. At nang makita niya ako ay agad itong lumapit sa akin. Gigi, bakit ka nakaupo dyan sa tiles? Malamig yan, baka lamigin ka at kabagan. Hindi yan maganda sa mga buntis. Anito na may eksag na naman. Sinalubong ko agad siya at nang makalapit siya sa akin ay beso niya ako. Biyanan ko po, baling ko sa mga naglalaro ng bingo. Umugong at dinig namin ang sinabi ng mga ito. Kaya naman pala ang gwapo ng asawa mo. Ang ganda ng biyanan mo. Siguradong magiging maganda ang mga magiging anak nyo. Mukhang natuwa si Madam sa narinig at mumiti siya sa mga ito. Dun po tayo sa loob, aya ko sa kanya. Saka ko palang nakita si Nancy, pati pala ito ay isinarma niya. Nancy, masayang bati ko sa kanya. Miss G, malawak ang ngiting bati nito. May hawak itong food container. Pumasok kami sa loob. Sakto namang labas ni Inay mula sa kusina. Gigi, magmeryenda ka na. Bawal sa'yo ang malipasan ng gutom, rinig kong sabi ni Inay. Nahinto siya sa paglalakad nang makita niya ang mga bagong dating. Nay, mother ko po, wika ni Gray na sumabay sa pagpasok namin ng bahay. Mumiti si Inay at inilahad ang kamay kay Madam saka nagpakilala. Hindi yun tinanggap ni Madam, sa halip ay niyakap nito si Inay, yung beso-besong parang amiga at siya naman ang nagpakilala. Nagulat man si Inay ay hinayaan niya na lang. Kumusta balae, nagkakilala rin tayo sa wakas, masiglang bati ni Madam pagkatapos nitong magbeso. Nagpakilala din sila ni Itay na ngayon ay kadarating lang. Magmeryenda din po kayo, alok ko sa kanya nang naglakad ako palapit sa lamesa kung saan may sinukmani na si Inay mismong ang nagluto. Nang umupo ako ay agad nagsalita si Madam. Gigi, etong dala ko ang kainin mo. Nancy, pakilapag sa table ng dala natin. Agad namang tumalima si Nancy. Amoy palang masarap na. Sumingit si Inay. Gigi, alam kong paborito mo ang sinukmani na luto ko. Kainin mo at baka gutom ka na, anya. Biglang sumingit sa usapan ni Madam. Mas, makakabuti sa'yo itong sinigang na dala ko. Sige, kain na, alam kong ito ang paborito mo. Ipinaluto ko pa talaga yan para sa'yo, anito. Kitang-kita ko ang pagtaas ng kilay ni Inay. Bata pa lang si Gigi, paborito na niya ang sinukmani na luto ko. Pasensya na, pero nagbabago ang gusto ng mga tao. Sa mansion, sinigang ang palagi niyang ipinapaluto. Sige Gigi, kumain ka na, ani Madam. Itinulak ni Inay ang sinukmani palapit sa akin. Nagkatinginan kami ni Gray at pareho pa kaming mapaklang na pangiti na lang kay Gigi, huwag kang masyadong kumain ng carbs, kung ayaw mong lumuboy ang tiyan mo at mahirapan ka sa panganganak, paalala ni Madam sa akin. Muling tumaas ang kilay ni Inay. May sasabihin pa sana ito pero pasimple siyang hinila ni Itay palabas ng kusina. Ngayon ay naiwan akong kasama ni na Madam at Nancy. Si Gray kasi ay mukhang sumunod kina Itay at sigurado akong humihingi ito ng pasensya. In fairness, masarap yung sinigang na dala ni Madam. Kaya naparami ang kain ko. See, I told you. Masarap yan.
Mas makakabuti pa sa baby mo yan, nakangiting sabi niya. Masarap nga po, tugon ko at nilagyan ni Madam ng maraming sampalok yan. Nalaman niyang naglilihi ka dahil dun sa sinigang na ipinakain mo sa amin na ubod ng asim. Sama naman ang lasa, sabat ni Nancy. Yun din ang kwento ni Gray sa akin. Nang matikman daw ni Madam ang tinimpla kong sinigang, naghinala na agad itong buntis ako. Maya-maya pa ay bumalik si Gray, kinausap nito si Madam. Sinamantala ko yun at nagtungo ako sa itaas para magpalit ng shirt. Aksidenteng nabasa ito mula sa sinigang. Pagdating ko sa silid ay nakita ko si Inay sa loob ng kanilang silid. Nay, tawag ko sa kanya. Umiti si Inay sa akin. Kinain mo gayong sinukma ni nagawa ko, tanong niya. Nahihiya akong umiling. Pasensya na po Nay, nakayukong sabi ko. Yun pong biyanan ko, ganun lang talaga yun magsalita pero mabait po yun. Biglang umiti si Inay. Huwag kang mag-alala, binibiro ko lang siya. Ang totoo, natutuwa ako na siya ang naging biyenan mo. Alagang-alaga ka at hindi na ako mag-iisip dito kung tinatrato ka ba niya ng maayos, malambing na sabi ni Inay. Nang tingnan ko siya, kita ko ang saya sa kanyang mga mata. Mukhang mahal na mahal ka ng biyenan mo. Kaya dapat igalang mo sila palagi. Isipin mo na magulang mo na rin sila, anya at niyakap ako ng mahigpit. Kampante na ako na nasa maayos kang kalagayan. Kahit nalayo kami sayo. Kita ko ang pangingilid ng luha sa sulok ng kanyang mga mata, at binigyan ako ng ngiting magaan kaya, hindi ko na napigilan ng kusang pumatak ang luha ko. Niyakap ako ni Inay ng mahigpit. Kahit maaga kang nag-asawa, masaya ako na sa mga tamang tao ka napunta, anya. Matapos ng madamdamin naming pag-uusap ni Inay, mga magulang ko at si Madam naman ang masinsinang nag-usap. Pinag-usapan nila ang kasal namin ni Gray. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko sanang makasal sila ulit. Pero kung pwede sana, nandoon din ang asawa ko sa araw na yun. Pag nakalabas na siya ng hospital, paliwanag ni Madam. Tumango at sumang, ayon naman sina Inay. Hindi rin kami nagmamadali sa bagay na yan. Ang mahalaga naman ay kasal na yang dalawa. At kapag nakalabas na si Balae, pwede na nating pagplanuhan ang kasal nila. Kung saan kayo komportable, igagalang namin, tugon ng mga magulang ko. Masaya ako na natapos ng maayos ang kanilang usapan. Mabuti at sa huli ay nakita kong magkasundo si Madam at aking mga magulang. Nang magpaalam na kami kina Inay at Itay, kita ko ang kapanatagan sa kanilang mga mukha. Nalulungkot man sila na aalis akong muli, mas matimbang ang kanilang saya na makitang nakatagpo ako ng mga taong itinuturing ako bilang totoong pamilya. Salamat sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Siguro ay mga mabubuting tao talaga ang aking mga magulang kaya magandang karma ang dumating sa aming pamilya. 4 months later sa Newman Hospital. Sa loob ng operating room, katahimikan ang bumalot habang sinisimulan ang operasyon. Sa 3 naglalakihang monitor ay mapapanood ang 3 ay imaging, vitals at real-time diagnostics. At sa gitna ng lahat ng ito, kumikilos ng napakaingat at eksakto ang makabagong robotic arm ng URSURD-2, isang teknolohiyang itinuring dati ng medical field sa Pilipinas na imposibleng maabot. Pero ngayon, ito ang ipinagmamalaki ng kumpanyang Innovatech. At ang pasyente ay walang iba kundi si Chairman Eduardo Tuazon, ang haligi ng kumpanya at kauna-unahang susubok ng URSURD-2 para sa kanyang operasyon. Sa glass viewing deck na nasa itaas ng operating theater, nandun si Gray, seryoso itong nakatanaw sa bawat galaw ng machine, habang nakahawak sa likod ni Gigi na nakatayo sa tabi niya. Pareho silang tahimik at kinakabahan. Dahil hindi ito isang simpleng proyekto lang. Nandun din ang ilang board members para mag-abang at umaasa na magiging tagumpay ang URSURD-2. Sa control console, nakaupo dun ang surgeon na sinanay talaga para gumamit ng URSURD-2. Vital stable. Proceeding to step 3, wika ng surgeon sa mic. Sa isang bahagi ng silid. She did that, bulong ng isang Japanese investor sa isang executive ng Innovatech. That's the girl who built the system from scratch, tugon ng taga-Innovatech. Wow, unbelievable. Samantalang si Gigi kahit malaki ang kumpiyansa sa kanilang proyekto, patuloy pa rin siya sa pananalangin na gumana ng maayos ang machine sa napaka-importanting tao sa buhay nila. Maya-maya pa. Procedure complete. No bleeding, no system error, we're done, anunsyo ng surgeon. Nagpalakpakan ang lahat na nakasubaybay.
Sa viewing deck, yumakap si Gray kay Gigi saka humalik sa isa't isa. Kinabukasan nagkaroon ng press briefing, isa sa mga reporter ang nagtanong, Mrs. Tuazon, anong pakiramdam na ikaw ang utak sa likod ng unahang matagumpay na surgery gamit ang Orvosod 2? Saglit na nag-isip si Gigi sa ngumiti. Hindi ko po pwede sabihin na ako ang dahilan ng tagumpay ng Orvosod 2. Totoo na ako ang nag-lead sa system design pero may mga component na hindi ko magagawa ng mag-isa. Na-achieve namin ang precision level ng surgical arm response dahil sa tulong ng mga senior engineers. Yung safety interlock system, that was collaboration. Yung user interface na madaling gamitin ng mga surgeon, hindi ko rin magagawang mag-isa yun. So if this project is considered a success, it's because we work together as a team, every step of the way, tugon niya na may maaliwalas na mukha. Sa araw na iyon, hindi lang tagumpay ng Innovatech ang ipinagdiriwang, ganun na rin ang kinabukasan ng teknolohiya ng bansa. Sa labas ay nagsimula nang lumabas ang headlines, Innovatech's Orvosod 2 performs successful live surgery precision robotics enters new era, made in the Philippines. The future of Philippine tech has a name. Georgina Mojers Tuazon from classroom to operating room. Genius student leads medical breakthrough. Meron ding pang showbiz tabloid headlines. May nanalo na. Genius girl marries hot CEO doctor. Genius student panandang pandagdag hot doctor. Billionaire CEO, loving husband katumbas equals ultimate life goal. Samantala, sa hindi kalayuan, tahimik na pinapanood ni Gray at Drake ang interview kay Gigi at sa iba pa nitong mga kasama sa medical division. Malayo silang dalawa sa press at walang masyadong nakakakita sa kanila. Siniko ni Drake si Gray sa braso. Your wife just saved your father's life. And maybe Innovatech's future. Hindi nagsalita si Gray. Pero kapareho ng sinabi ni Drake, yun din ang tumatakbo sa kanyang isipan ngayong oras na ito. Kanina pa niya buong paghanga at pagmamalaking pinagmamasdan ang kanyang mahal mula dito sa kanyang kinatatayuan. Gustong-gusto niyang ipagsigawan sa lahat na asawa niya ang babaeng pinakasikat na yata ngayong araw na ito, hindi lang sa mundo ng medical field, kundi sa buong bansa, dahil isinapubliko ng Innovatech ang naganap na operasyon ni Chairman Tuazon gamit ang Orvosod 2. Ngayong nagtagumpay ito, mas marami na ang bilang ng mga kababayang matutulungan nito sa bansa. At simula nga nang ilabas ito sa publiko, nanguna na ito sa speed, accuracy at safety margin kumpara sa kahit anong imported na robotic surgical system. Wala pang ibang teknolohiya sa Southeast Asia ang may ganitong level ng adaptive feedback system. Mag-iisang taon na matapos ang matagumpay na operasyon ni Chairman Tuazon, unti-unti na ring nakabalik sa normal ang kanyang buhay. Bumalik na rin siya sa trabaho pero hindi na siya ganun kaaktibo dahil si Gray na ang gumagawa ng mga dati niyang responsibilidad sa kumpanya. Pinagbawalan na si Chairman ng kanyang doktor na iwasan ang stress, ngunit sapat na ang kanyang lakas upang saksihan ang isa sa pinakaimportanteng sandali sa buhay ng kanyang anak, ang kasal ni Gray at Gigi. Si Madam mismo ang nagplano ng halos lahat, mula venue hanggang caterer, mula sa listahan ng mga bisita hanggang sa kulay ng mga bulaklak sa bawat mesa. Ginanap ang kasal sa isang private estate sa Tagaytay. Dumagsa na ang mga sasakyan, mga luxury EV, black sedans at ilang vintage cars. Dumating ang mga investor ng Innovatech, ilang kilalang pangalan sa larangan ng medisina at mga lokal na opisyal. Pero ang pinakamaingay siyempre sa lahat ay ang entourage ng amigas ni Madam. Lahat ay naka-designer gown, naka-full makeup kahit tirik ang araw at hindi pwedeng mawala sa lahat ay ang mga hirit na papuri. Darling, ibang level ka talagang magplano. Parang kasal ng royalty, manghang wika, Mrs. Ramos. Hindi talaga kami nagkamali ng pagpili sa'yo as leader of the group. I'm glad ikaw pa rin ang grande dame namin, si Mrs. Clarissa. Napangiti si Madam Matilda. Hindi na talaga mawawala ang exaggerated na reaksyon ng mga amigas niya. Kasamna na yun sa buhay at mundong kanilang ginagalawan. Pero this time, mas alam na niya kung paano ang mga ito pakitunguhan na hindi nahiya, kailangan pang magpanggap na ibang tao para matanggap ng mga ito. Sa katunayan, ang mga ito na ngayon ang nanunuyo sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang pinakahihintay ng lahat. Nakatayo si Gray sa harap ng altar, tahimik na naghihintay at bahagyang kinakabahan. Suot ang classic black tux, tanaw niya ang kanyang ama, maaliwalas ang mukha at may ngiting nakaguhit sa mga labi nito.
Napalingon sa likod si Gray nang may tumapik sa kanyang balikat. Si Andrew, ang kanyang best man. Napansin ni Andrew na hindi mapakali si Gray at tila kinakabahan. Tumango ito kay Gray, sapat na para mapawi ang kaba ng kaibigan. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan habang tahimik ang lahat ng iniluwalnod si Gigi na nakatayo habang hawak nito ang baukwet ng mga puting punis. Katabi niya ang kanyang mga magulang na siyang maghahatid sa kanya. Kanina pa sila tapos mag-iyakan pero hanggang ngayon hindi pa rin maiwasan na may munting pamumuo ng luha sa kanilang mga mata. Nauna nang magmartsa ang kanyang kapatid na si Tintin, ang kanyang maid of honor. Natanaw rin niya kanina ang kanyang ninong at ninang, ang mag-asawang Drake at Mucha. Lahat ng anak ng mag-asawa ay kasali rin sa wedding entourage. Si Luke, panganay ni Mucha ang kanilang ring bearer. Flower girls naman sina Isabella at Andrea. Hindi rin mawawala sa importanteng araw na ito ang tatlo pang kaibigan ni Gigi, sina Santi, Nika at Jeff. Nang tumugtog ang mahinhing musika mula sa isang string quartet, sinimula ni Gigi ang marahang paghakbang patungo sa unahan, palapit sa kanyang napakagwapong groom. Kahit matagal na niyang asawa si Gray, nandun pa rin yung kilig na kanyang nararamdaman. Hindi pa rin siya nasanay-sanay sa kagwapuhan nitong taglay. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na bukod sa napakagwapo ay napakabait din kanyang napangasawa. Napangiti naman si Gray nang makita ang kanyang bride sa suot nitong wedding gown. Tahimik lang si Gray pero napakarami niyang nais sabihin. Kahit isang taon na silang mag-asawa, napakaganda pa rin ni Gigi sa kanyang paningin, lalo na ngayon. Bagay na bagay rito ang suot nitong wedding gown, bagay na bagay talaga rito ang maging Mrs. Tuazon. Dinukot ni Gray ang panyo mula sa kanyang bulsa upang pawiin ang mga butil ng luha sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya mapigilang uminit ang mata habang minamasdan ang babaeng mahal na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pangalawang beses na silang ikakasal, at sa sandaling ito, walang duda sa puso niya, alam na rin niya matagal na ito ang panghabang buhay na desisyon na hindi siya kailanman magsasawang ulit-ulitin. Sa gitna ng seremonyas, habang nagsasalita ang nagkakasal sa kanila, hindi mapigilan ni Gray ang mapangiti habang bumabalik ang alaala ng kanilang naging simula at mga pinagdaanan, hindi mo akalaing silang dalawa pala ang magkakatuluyan. Pero ngayon, naririnig niya ang mga salitang magpapatunay na silang dalawa talaga para sa isa't isa. I now pronounce you husband and wife. Nagpalakpakan lahat ng mga bisita. Humugot ng hangin si Gray bago humarap sa asawa, kasunod ay ang paglapat ng labi nila sa isa't isa. Sa gitna ng matamis na halik biglang umalingaw ang iyak ng kambal na sanggol habang buhat ng kanilang mga lolang sina Madam Matilda at Aling Nympha. Tila ba nakikisabay ang mga mumunting anghel na ito sa pagmamahala ng kanilang mga magulang at saya para sa bagong yugto ng kanilang pamilya. Lengas pagtatapos 5 years later. Sa loob ng Edison University. Maaga pa lang ay marami na ang media sa loob ng bakura ng university. Sa harap ng napakalaking event hall, may mga kamera na nakaset up na, nagla-live na ang ilang broadcast company habang ang mga reporters naman ay nag-aabang ng kanilang cue. Hindi ito ordinaryong coverage ng isang graduation dahil hindi rin naman pangkaraniwan ang isa sa mga estudyanteng magsisipagtapos ngayong araw na ito. We are here today at the graduation ceremony of the woman hailed as the future of Philippines technology. At ang susunod na chairman ng Innovatech, and the youngest ever to be appointed to such position in the history of the local tech industry. Wika ng isang reporter na nagsasalita sa harapan ng kamera at maihawak na mic. Sa harap ng screen ay nakalutang ang pangalang Georgina Mojers, Tuazon sa headlines, from Genius College student to tech trailblazer. Graduates with highest honors married to hot Dr. Kio, racing twins, now Innovatech's next chairwoman. Student goals, summa cum laude today, multi-billion chairwoman tomorrow. Ilang taon na ang lumipas nang gamitin ang Orvosurg 2 sa unahang live surgery. Mula noon, hindi na maawat ang pamamayagpag si Gigi sa mundo ng teknolohiya. Naging consultant siya sa iba't ibang breakthrough projects sa bansa. Isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting nakikilala ang Pilipinas sa larangan ng precision medical robotics. Nang mabuntis siya nung 2-year college pa lang siya, isang sem lang siya huminto. Nanganak siya ng kambal, isang babae at isang lalaki na pinangalan ng Gavin and Grace. Inalagaan nilang mag-asawa ang kanilang mga anak sa tulong ni Madam Matilda na mas piniling maging hands-on na lola kaysa lumabas at magpunta sa mga sosyalan.
Para ko lang inaalagaan ulit si Grayson, biro ni Madam paminsan-minsan. Paano ba naman, malaki ang pagkakahawig ng kambal sa kanilang ama. Kaya naman naging madali para kay Gigi ang bumalik sa pag-aaral, dahil katukatulong niya ang biyenan sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. At ngayon nga ay araw na ng kanyang pagtatapos. Sa loob ng event hall, isa-isa nang tinatawag ang pangalan ng graduates. Hanggang sa Georgina Mojers, Tuazon, Bachelor of Science in Mechatronics Engineering, summa cum laude. Tumindig ang mga tao. Lahat ng mata ay napako kay Gigi habang umaakyat sa entablado. Panatag siyang naglakad at bahagyang yumuko bilang pasasalamat habang tinatanggap ang diploma at kanyang medalya. Maging ang mga professor ay tumayo rin. Maging ang DN ng engineering ay personal siyang kinamayan. Sa University Amphitheater, kagaya ng ibang pamilya ng mga graduates, nanonood si Gray at ang kanyang kanbal na anak, Mommy, sigaw ng 4 na taong gulang na si Grace nang makita ang ina sa screen. That's the day, Mom, sigaw ni Gavin habang nakaturo sa screen at tumatalon pa. Nakangiti namang pinagmamasdan ni Gray ang kanyang mga anak na akala mo ay ang tagal nilang hindi nagkita-kita. Ani mo'y sabik na makita ang kanilang ina na kanina lang ay kasama nilang dumating dito sa university. Nang matapos ang event ay matyagang naghintay sa labas ng event hall si Gray habang hawak sa magkabilang kamay ang kanyang kambal na cute sa suot na mini barong at white dress. Hinila ni Grace ang lailayan ng polo ni Gray kaya napatingin siya sa anak, Dada, where's mommy? Tanong nito na tila inip na inip. Malapit na, sagot ni Gray sa kayumuko upang ayusin ang ribbon sa buhok ng anak na bahagyang nagulo. Maya-maya pa ay napatuwid ng tayo si Gray at may itinuro sa mga anak. Kita niyo yon? Sa may pintuan? Ayan na siya, masayang sabi ni Gray sa mga anak. Hindi na napigilan ni Gray nang sabay na binitawan ng kambal ang kanyang kamay at tumakbo palapit sa ina ng mga ito. Mommy, malakas at sabay pang sigaw ng mga bata habang sinasalubong ang ina. Malayo pa lang ay nakangiti na si Gigi habang tanaw ang kanyang mga anak na tumatakbong papalapit sa kanya. Yumakap sa kanyang binti si Grace, habang si Gavin naman ay nakayakap sa baywang niya. Yumuko si Gigi para pumantay at yumakap sa kanyang mga anak, bago pa man niya mahalikan ang kambal, pinupog na agad siya ng mga ito ng halik sa mukha. Ginantihan niya ng halik ang mga anak at saka tumingin kay Gray na papalapit sa pwesto nilang mag-iina. Tumayo si Gigi at hinintay ang paglapit ng asawa. Umiti si Gray at nang makalapit ay binigyan siya ng malhigpit na yakap. I'm so proud of you, bulong nito pagkatapos ay binigyan siya ng matamis na halik. Nahinto sila nang marinig ang boses ng anak nilang babae. Kaya doon napunta ang kanilang atensyon. Congratulations, Mommy, wika ni Grace. May gift kami sayo, sabi ni Gavin sa kainabot ang isang graduation card na may sulat kamay ng dalawa. We love you, Mommy. You're the best engineer in the world. Love, Grace ampersand Gavin na pangiti si Gigi at naiiyak na lumuhod para yakapin muli ang kanyang mga anak. Habang masayang nagyayakapan ang mag-iina, nangingislap naman ang mga mata ni Gray habang pinapanood ang kanyang pamilya, ang kanyang pangarap na ngayon ay hawak na niya. Maya-maya pa sa labas ng university, habang papalayo ang pamilya Tuazon sa media crowd, pagkatapos magbigay ni Gigi ng maikling pahayag, may bagong headline na nag-pop up sa mga live updates. History made, future Innovatech chairwoman graduates today engineer wife mom genius, Georgina Mojers Tuazon defines modern success. Pagkatapos ng seremonya, isang private dinner ang inihanda sa mansion ng mga Tuazon. Nandoon ang buong pamilya ni Gigi at mga Tuazon, mga kaibigan at ilang piling opisyal ng Innovatech. Dumalo rin sina Nancy, Cheryl at Lisa sa salo-salo, hindi bilang mga kasambahay kundi mga empleyado ng Innovatech. Matagal nang inalok ni Gigi ang mga ito, na kapag nakapagtapos na ang mga ito ng kolehiyo, at siya na ang chairwoman ay kukunin niya ang mga ito para maging sekretarya niya, bukod sa case niya. Sa gitna ng kasiyahan, sa harap ng mahabang dining table, tumayo ang malusog at hindi mababakasan ng kahit anong sakit na si Chairman Tuazon. Ngayong formal nang nagtapos si Gigi, ipinapaabot ko sa inyo ang isang mahalagang desisyon. Tumahimik ang buong silid. I am officially resigning as chairman of Innovatech. At sigurado naman akong alam nyo na kung sino ang papalit sa akin, si Engr. Georgina Tuazon, Anya. Sabay-sabay na nagsipalakpakan ang mga naroon na hindi na nagulat sa narinig.
Si Gray naman ang sunod na tumayo at siyang nagbigay ng anunsyo. Effective today, I'm resigning as CEO, pero mananatili pa rin ako sa Innovatech as Chief Medical Innovation Officer. Gray is stepping back from the spotlight. He prefers to be in the background but will remain as a strategic advisor for clinical innovation. May bagong division ang Innovatech that bridges the medtech and robotics, and he will help lead that quietly. He is returning to what he always wanted, the medical field, and at the same time staying close to his wife and making sure she's supported. But this time, not as a doctor but as a partner. Hindi na rin nagulat ang lahat dahil matagal na rin itong napaghandaan ng Innovatech. Ang posisyong CEO ay isasalin sa pinaka-deserving na empleyado na dadaan sa mahigpit na pagsusuri at pagbobotahan ng mga opisyales. Masaya at kampante ang lahat, dahil alam nila na ang kinabukasan ng kanilang kumpanya ay mas malayo pa ang mararating hanggat nariyan ang kanilang bagong leader. Kaya naman, natapos ang selebrasyon na may ngiti sa labi ang lahat ng mga dumalo. Nang gabing yun, habang himbing na natutulog ang kambal, magkatabi sina Gray at Gigi sa balkoni ng kanilang bahay, habang minamasdan ang ganda ng kalangitan. Kaya pa, tanong ni Gray habang nakapatong ang kanyang braso sa balikat ng asawa. Lagi namang kaya. Basta kasama ka, nakangiting tugon ni Gigi. Umayos ng upo si Gray at humarap sa kanyang asawa, saka ito, pinakatitigan ng buong pagmamahal. I love you, baby ko, malambing niyang sambit sa asawa. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Gigi sa kanya. I love you too, mahal ko, anya, at siya na mismo ang unang nagbigay ng isang masuyong halik sa labi ng kanyang asawa. At sa payapang gabi, sa ilalim ng mga bituin at bilog na buwan, 2 puso ang nangako. 2 puso na nagmula sa isang hindi inaasahang pagtatagpo. At sa huli, isang wagas at panghabang buhay na pagmamahalan ang kusang nabuo, at patuloy na nangangako sa isa't isa na magkasama nilang haharapin ang anumang hamon na dumating sa kanilang buhay.